So good everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Engineer Aristotle James M. Magalan for Engineering Innovations natin. So we have here physics problem solving tayo. Okay. So from my previous videos, magbibigay pa tayo ng other examples. Okay. Magbibigay tayo ng other examples for our physics topics. Okay. Let's move. Ayan. So we have this one. Okay, examples muna natin for your center of mass. So 2-point masses daw. Ayan. 2-point masses lie on the axis. Ayan. So bale, a 2 kg. Ayan. Mayroon tayong 2 kg na mass na nasa x equals 0 m. Tapos meron tayong 3 kg mass na meron sa 5.0. Okay, so find the center of mass. Assume natin na yung center of mass muna natin for now is nasa gitna. Okay. So, solution lang natin dito is meron tayong formula. Okay, ito. So, that is basically the summation of MR. Okay, summation of MR over by mass total. Okay. So, salpak values. Salpak values. Yan. So, magkakaroon tayo ng yan. So, mali yung assumption natin. Kunin natin yan. Ilipat natin siya. Yan. Okay, nailipat na siya first. Okay. So, yung sagot natin is XCM natin is equal to 3.0. Okay. Yan. So, madali pa lang yan. Okay, madali pa lang. Next one. Yan. So, sabi niya, 3 masses are placed on a 2D plane. O, 2D plane daw. Kunin natin yung 2D plane natin. Yan. Okay, that is actually 2D plane na lang. Kapag palagyan natin 2D yan, wala tong extrusion natin dito. Okay. So, place natin yung 1 kg natin dun sa 0, 0. Ayan. O, meron tayo 2 kg dun sa 3, 0. Dito siya. Tapos meron tayo 3 kg dun sa 0, 4. Doon. Masyadong malaki na yun. 3 kg na yun eh. Okay. So, solution natin dito medyo slight change tayo. Okay. So, kung kanina summation of MR, ngayon since we're talking about X and Y, magiging summation of MX, summation of MY na. Okay. So, pagpalagay ulit natin, nandyan yung ating center of mass. Okay, solution natin. Yan. So, yeah. So, summation of MX. So, that is MX1 plus MX2 plus MX3 over by mass total. Okay, since center of mass yung pinag-usapan natin. Yan. So, salpak values, lahat ng x coordinates dito, ilagay mo lang dyan. Okay. So, ang sagot dyan, kapag kinalcule natin, 1. Okay. Next one. Palitan mo lang itong mga to ng y coordinates. Ayan. So, notice, ito nagbago. Nagbago. Okay. So yung sagot dyan, 2.0. Okay. 2.0. So, ang CM natin ay nasa 1, 2. So, ibig sabihin, andito siya. Okay. Nandun siya. Ay, wala siya sa gitna. Okay. So, ganyan yung center of mass natin. It's not siya. Okay. Next one. Next topic natin is ito, static equilibrium. Okay. So, a 40 kg sits on a seesaw 2 meters from the pivot. Okay. So, saan daw natin pwedeng ilagay yung 50 kg na bata? Okay. So, una ilagay muna natin si 50 kg na bata. Ilagay natin siya. Yan siya. Okay. So, ito yung hanapin natin. Ito daw ay 2 meters. Yan. So, ang gagawin natin, kung kuha man tayo ng forces. Forces natin, meron tayong dalawa dyan. Weight 1 saka weight 2. Okay. Since may pivot tayo, solution natin, nasa equilibrium tayo. Ito lang. Okay. Summation
torque is equal to 0, positive counterclockwise. Tignan natin. Okay. Ayan. So, bale, ayan, weight is equal to mg. Okay, weight is equal to mg. Ayan. So, ano na tayo? Check na natin. So, kapag si weight 1, so weight 1 doon, wait lang, tap natin yung mukha ko. Dito sila magpa-pivot sa mukha ko. Okay, so weight 1 natin, dito siya. Di ba, maba siya dyan? Eh, sinusundan natin yun, di ba? Di ba? So, maba siya dyan. Yan. So, counterclockwise tayo. Naka-okay sa akin. Positive si weight 1. Kapag si weight 2, iikutin ko yung kamay ko. Masakit, okay? So, magne-negative tayo kay weight 2. Okay. So, weight 1 times 2. Okay. Minus W2 R. Okay, minus W2 R. Yan. Okay, so sa top values. Ayan. So, ilipat natin mukha ko. Baka hindi nyo nakikita. Okay, ang sagot. Ayan, R is equal to 1.6. Okay. Next tayo. Next. Dali lang yan. Next tayo. Okay, so uniform 10 kg ladder leans against a frictionless wall at an angle 60 to the horizontal. Find the normal force exerted by the wall on the node. Okay. 60 degrees. Okay. So, bale, mangyari, kunin muna natin yung forces natin. So, meron tayong nakadikit sa floor. Meron tayong NF, normal force sa floor. Tapos, syempre hagdan yan, class. At ito. Yan. So, yung hagdan natin, gusto niya mag-move dito. Gusto niya mag-move pag ganito. So, lalagyan mo ng resisting force. Pag ganun. Okay. Yan. So, lalagyan mo ng resisting force pag ganun. Kasi gusto niya magpaganto. Okay. Yan tayo. Yan. Next one. Punta tayo dito. Dito tayo. Okay. So, nakadikit siya. Kadikit siya sa wall. So, merong normal force na pag ganito. Okay, normal force. Ayan yan. Okay. Yan yung kukunin. So, ilagay na natin yung mga kailangan natin values. Oops. Ito na naman tayo. Okay. So, next natin. Tapos yung weight kasi natin nag-up siya dun sa kalahati ni length. That is L over 2. Pero, ang kailangan natin ay perpendicular distance. So, bale, ito muna. Okay, since perpendicular distance din ang gusto natin dito, ito muna. Y. Okay, so ano tayo? Pili tayo ng pivot point. Ito lang kasimple yan, class. Ito, kailangan natin. Hindi. Pagpalagay natin, hindi yun yung kailangan natin. Pero sa rolling natin, hindi naman sa rolling. Sa choosing the pivot point, it simplifies the equation. Okay, so bale, pipiliin ko class dito. Dito tayo magpa-pivot. Bakit? Dalawa na agad yung mawawala. Okay, dalawa yung mawawala. Kasi kapag nasa pivot point ka, hindi ka makaka-ikot. Okay, so solution natin. Summation torque sa floor is equal to 0. So, ganun ulit na ikot. W natin is equal to mg. Okay? So, kapag iikot dito, lagay natin yung mukha natin doon para mawawala yung dalawang force. Ayan. Okay, so dito tayo ikot. Si weight, susundan niya yun. Positive. Si normal force,
hindi niya sinusundan yun, negative. Okay. Anong distance wave kay dito? Yan si X. Anong distance ni NW dito? That is Y. So, anong lalabas? Okay. Next one. X natin. Ano si X? Sabi natin L over Q. Pero, may kadugtong X natin ay thought is here. X horizontal. Nandito yung 60. So, ibig sabihin, L over 2 cosine 60. Okay. Next one. Si Y natin. Nandito si 60. Nandito yung Y. Nagamit na natin si cosine. Sine. Pero hindi L over 2. Bakit? L. Okay. So, L sine 60. Okay. Salpak values. Yan. Okay. Meron silang L parehas. Yan. Okay. Ayan, parehas na. Okay. So, ang sagot. Tignan nyo ha. Ito. Tanggal yan. Tanggal yan. Ito lipat sa kabila. Nandito na siya. W over 2. 10 times 9.81 over 2. Yan. So, n is 23.3. Diba? Okay. Next one. Next one there. Okay. So, A4.0. Lakad basa mo na with a diameter of 0.01 supports a 500 kg load. How much does it stretch? So, meron daw siyang load. Yan. Sorry. Wala nakikita. Okay. So, meron siya na 500 kg. Okay. So, solution natin. Yan. Solution natin, guys. Napakadali. Kunin yung force. Okay, kunin natin yung force. Force natin is equal to mg. Okay. So, 500 times 9.81 ang malabas dyan. 4905. Okay, 4905. Okay. Since how much that does it stretch daw? Okay, kulang pa yung kailangan natin. Kailangan po natin ng area. Okay, area natin is pi over 4 d squared. Meron tayong 0.1. Sir, bakit pi over 4 d squared? Kasi diameter given. Okay? Huwag na tayong pumunta na sa pi r squared kasi parehas ng kami yan. Okay? Mas simple na ito para hindi ka na malito. Baka mamaya nalilito ka pa sa radius sa diameter. Medyo magkakaroon tayo ng problema dyan. No? So, kapag diameter, ito, sa back values, ito na yung area natin. Okay. So, meron tayong shortcut. May shortcut time for your actually, yung initial elasticity. Kung sa deformation natin, may shortcut tayo sa deformation. The deformation is equal to your force times your initial length over pi area times the modulus of elasticity or yung Young's law. Okay, so yan yung shortcut natin. That is basically sigma, that is sigma L over E. Okay, that is sigma L over E. Okay, so sa top values, magiging deformation ng rod ay 3.57 mm. Okay, or meter.
kung anong gusto mo. Okay. So, yan lang yung example natin for elasticity. Okay, elasticity. Next tayo. Next tayo. Last ano natin. Sure. Response ratio natin. Okay, so solid cylindrical rod. Experiences actual compressive strain. So, ibig sabihin meron tayong compressive compressive force. Okay. If its diameter increases to ito, what is its Poisson's ratio? Okay, solution lang natin. Ang Poisson's ratio natin, si nu is equal to epsilon y. Negative epsilon y by epsilon x. Okay, so kunin muna natin si epsilon y. Okay, epsilon y tayo since d yung given. Gamitin natin yung d. Okay, so epsilon y natin is equal to delta d over d0. Okay, sir, bakit yan yung ano natin? Yan yung change in d natin. Change in d is basically final diameter minus initial diameter. Okay, final diameter minus initial diameter. Since meron tayong final, may initial din naman tayo. Makuha natin si change in d. Okay. So, ang ano natin, I think this is lateral strain natin is positive 0.0012. Bakit siya positive? Compressive kasi tayo. So, magkakaroon tayo ng bulge. Okay, next one. Nung natin, meron na kasi tayong actual, meron ng epsilon x. So, salpak values. Yan. So, yung nu natin is, ayan. Okay. So, yan yung nu na natin. Okay, so these are just examples, additional examples natin for your center of mass, equilibrium, and Poisson's ratio. Center of mass, equilibrium, and Poisson's ratio. Okay, so stay tuned para sa other examples natin.